Ito yung mga normal na pyesa ng sasakyan na ginawa natin kakaiba, yung 3D carbon. Napakaganda pala ng kinalabasan na saktong-saktong bumagay sa sasakyan nating si Itlog na sobrang laki ng pagbabago. Nung maikabit na natin tong mga to, malapit na natin ma-achieve yung clean build na merong konting angas para sa alaga nating si Itlog. Dumiretso kagad tayo sa King Carbon. Meron lang kasi tayong ipapacheck sana. Nagtatanong lang kay bossing kung uubra ba yung mga pyesang ipapagawa sana natin. Isa to sa mga gusto nating ipagawa sa King Carbon. Dito nga sa loob, tumingin tayo ng mga pattern na pwede natin pagpilian. Pero napakalakas talaga ng dating sa akin ng honeycomb. Yung mas malaking design, mas kitang-kita. Sinasabi din ni Boss Kyle kung ano yung mga pagkakaiba nito. Pero iba talaga yung dating sa akin itong 3D. At ito yung napili natin na magiging bagong itsura ng pyesa ni Itlog. Kaya on the spot kagad na tinanggal nila yung parts ng sasakyan. Sa pagpapagawa nito, aabot ata ng 2 linggo. Medyo matagal din dahil sa medyo marami-rami itong papagawa natin. Yung grill sa harapan at etong fender flare. Gusto natin maging iba yung kulay o dating. Kaya sinawa na nila sa pagtatanggal. Meron pang naiwan na hindi nila mabaklas. Kaya ang gagawin natin, papatanggal natin sa shop. Nagsimula ito sa simpleng guhit. Kaya nadamay na yung iba. Nakikita natin na malaking pagbabago nito pag natapos. At iuuwi natin ng ganito ang itsura ni Itlog. Medyo nagwo-worry na wag naman sana tamaan ng bato yung radiator dahil open. Ang plano sana natin, harap at likod at magkabilang gilid. At eto na halos lahat ng pyesa na ipapagawa natin. Kaya aabot din na halos 2 linggo ang paghihintay. At idadaan natin yung naiwan. Sisilipin natin soon kung ano na estado. Eto pala yung itsura na nakahubad na Itlog. Hanggang sa umalis na rin tayo at nagpaalam kay bossing. Pagkatanggal ng mga pyesa, syempre may mga nadamay. Yung mga warning lumabas din. Pero hindi maapektuhan yung performance sa sasakyan nito. At kinabukasan, meron tayong masamang balita. Nagkaroon daw ng mahabang guhit yung sasakyan. Itong si Aris. Sasakyan natin na maraming sira at kinondisyon natin ng malala. Nadagdagan yung problema niya. Nakikita ko lang sa iba to. Yung mahabang guhit na napagtripan. Tapos mga gasgas na may natamaan ng sasakyan. O kaya naman barya na tinamaan. Ganun na ang lagay ni Aris ngayon. Napakarami ng tama. Madalas kasi pinapagamit natin siya sa iba para naman magamit siya. Pero ganun talaga. Hindi talaga naiiwasan yung mga ganitong pangyayari pagdating sa sasakyan. Lalo na kapag aksidente. Yung tipong di mo naman ginusto yung nangyari. Huwag ka lang makadamay ng tao, iba? Masaya na tayo doon. Hindi tayo nakapirwisyo. Ang hindi lang natin lubos maisip na meron talagang taong mahilig man-trip. Yung tipo sigurong walang magawa. Bigla na lang kukuha ng matulis sa bagay para pagtripan yung kahan ng sasakyan at guhitan. Meron pa nga tayo nakita sa iba na paikot. Isipin na lang natin na swerte pa tayo. Isang side lang yung ginawa niya. Kumuha nga ako ng basahan. Alam nyo yung pakiramdam na baka sakali matanggal to. Pero malalim talaga yung sugat. Yung mga sasakyan pala natin mga roads walang insurance. At sa ngayon ang tanging naiisip ko na lang ay ipunin yung mga pwedeng pang mangyari dito sa sasakyan. Kung madadagdagan pa. Para kapag ginawa natin siyang mukhang bago, sulit naman kahit pa paano. Hindi man ngayon, pero soon asikasuhin natin itong si Aris. Para naman hindi na magtampo. Plano na rin natin magpalit ng mugs. Sobrang kasing tagtag niya. Dito hindi ko rin maalala kung meron pa ba tong antena. O baka napag-trip na tinanggal na rin dahil sa sobrang baba nito at madaling kunin. Dito din ako nagtaka. May maliit na guhit na hindi naman ganun kalalim. Hindi ito kagaya nung nasa kabilang side. Parang merong maliit na dumikit at dadaanan. Isang pala isipan, parang meron ng sagot tayong nakikita kung saan nagmula to. At parang habang tumatagal, parang lumalalim yung tama nito. Parang yung wiper kumakahid na sa windshield. Hindi rin tayo sigurado kung matatanggal to kapag pinadetailing. Pag-check nga natin ng blade, wala naman tayo nakitang dumi na pwedeng maging cause ng pagkahid ng windshield. At iisa lang nakikita natin ngayon, magiging matindi yung makeover dito kay Aris para bumalik siya sa mukhang bago. At dahil sa hindi natin pwede gamitin si Itlog, siya ang gagamitin natin ngayon dahil may lalakarin tayo. Pupunta tayo ng San Fernando, Pampanga sa may LTO. Dahil yung isang motor natin nagkaroon ng problema. Kaya walang choice kundi sadyain. Wala naman tayong dapat asahan kundi ang sarili. Kaya babiyahe tayo ng halos 2 oras na kung hindi natin ginamit yung sasakyan, siguro mga 3 oras magiging lakad natin. At pagpunta natin ng LTO, dito natin sinabi yung problema ng sasakyan o motor. Pero dahil sa kinapos tayo ng oras, mukhang masasayang yung lakad natin ngayon dahil magsasara na rin sila. Dahil hindi na rin tayo aabot sa kabilang distrito. Wala ata talagang no choice kung hindi bumalik na naman. Baka meron tayong karods sa pwedeng makatulong sa atin dito mga roads para malaman yung pinaka-problema. Kaya babalik na tayo ulit. Pero dahil sa gutom at traffic dito sa San Fernando, mabilisang kain muna tayo dito sa Wingko. Isa sa mga nagiging stopover namin ng mga kasama namin pag bumabiyahe kami ng norte. Pampalipas oras para hindi may stress sa kakaisip kung anong problema sa motor natin. Hanggang sa inabot na tayo ng gabi. Napakabilis ng biyahe kapag walang traffic talaga. Halos 2 linggo din yung nakakalipas. Mula nung binigay natin yung mga parts ng sasakyan, mayroon pa nga tayong mga hinabol. Ito yung unang linggo na inuumpisa nila yung paggawa. Napakarami na rin ng progress. Basta hindi mo minamadali yung isang bagay, magiging pulido yung kalalabasan nito. Kaya sulit yung paghihintay natin. Dahil yung araw na dumating yung King Carbon, bit-bit yung mga pyesa natin. Sobrang tayong na-excite dahil ikakabit na to sa sasakyan. Ito yung kinalabasan mga roads. 3D honeycomb yung napili natin pattern na feeling ko babagay. Marami namang ibang option na pwede tayong pagpilian. Ito lang kasi yung malakas sa mata ko na parang babagay sa kahan ng sasakyan. Yung hindi sumisigaw, yung tipong pag nalapitan mo siya, doon mo siya ma-appreciate. Pero kapag malayo, hindi mo siya mapapansin kagad. Ganon yung design nito. Nung dumikit kayong sasakyan ni Boss Kyle, parang nanliit si Itlog dahil sa lapad nito. Buffing na lang ang kulang na tinatapos para all goods na. Mas maganda kasi kapag sobrang kintab, mas
mas lalong umaangat yung pattern ng pagka-carbon ng pyesa. Kala mo balat ng ahas, ganun natin siya makukumpara. Unang sinalpakan yung grill. Ito kasi yung pinaka-importante dahil hindi tayo makalayo. Pwede kasi matamaan ng bato yung radiator dahil sa walang harang. At nung maikabit na, binalot naman yung ibang pyesa. Medyo late na rin kasi ng mga oras na to. Mag-aalas 12 na ng gabi. Hamdam na natin yung pagod. Pero dahil sa resulta, all goods pa rin tayo. Kaya salamat sa King Carbon dahil pinaganda nila yung mga pyesa ng sasakyan. Mas gaganahan ka magbukas ng pintuan dahil dito. Automatic tatak King Carbon na talaga yung si Itlog. Hanggang sa nagpaalam na rin tayo dahil kinabukasan, umalis tayo ng napakaaga. At ang diretsyo natin ay sa May Batangas kung saan tayo nagpa-setup ng off-road ng sasakyan natin na to. Dito yan sa Road Rigs sa May Batangas City. Meron lang tayong konting ipapa-adjust at ang kasabay nun ay ipapakabit na natin yung carbon parts. Dahil expert din sila sa mga ganitong klaseng setup, lalo na pagdating sa mga pick-up, alam na alam nila kung paano gagawin. Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano nila didiskarte yan tong mga parts. Pero isa lang talaga pinakahinihintay natin. Mabuo to at maikabit lahat. Meron din tayo nakasabay na magpapasetup ng sasakyan. Nag-avail din ng package para dito sa Hilux GR nila. Napaka-pogi din talaga. Napaka-wide ng fender at napakalapad. Pero syempre, may naiiba. Mas masaya tayo sa alaga nating si Itlog. Kapag nasa Batangas ka na, hindi mo na pwede pakawalan to. Yung lomi nila. At sakto naman na kapitbahay nila hindi na dayong kainan. Syempre, kakain tayo dito. Mapapangiwi ka talaga sa init dahil sa bagong-bago yung pagkakaluto. Halos iisa talaga lasa ng lomi ng Batangas. Balik natin pa isa-isa nang nakakabit yung mga pyesa. Ang ganda ng kinalabasan. Yung mga naiisip lang natin noon, nangyayari na ngayon. Iba talaga kapag positibo ka palagi. Mangyayari talaga yung mga roads. Yung mga lumang clips, hindi na mapapakinabangan. Kaya ang tanging paraan ay gagamitan na ng 3M para dumikit yung fender sa kahan ng sasakyan. Meron naman tong mga tornilyo sa ilalim na susuporta rin. Nung una duda ako sa ganitong setup. Niisip ko kasi maaaring matanggal dahil nga sa tape lang. Pero syempre, hindi ordinaryong tape yung nilalagay nila. Talagang tipong tatagal. Hindi basta-basta. Yung handle ng pintuan, napakayabang na ngayon. Simpleng mayabang dahil lang pogi. Sulit na naman yung dayo natin dahil napapansin natin na napakalinis ng gawa nila. Dahil sa pinakarbon natin yung pyesa, talagang lalapad siya. Pero lumapat naman sa kaha. Kaya hindi nagkaroon ng problema. Dito nilagyan na ng tape ni kuya. Napakabilis magkabit. Una napapaisip ako para saan. Merong maliit na espasyo na iniwan sa gitna. At yun pala magiging pwesto ng parang goma na nilalagay. Once na matuyo, ito yung magsisilbing cover para hindi pumasok yung tubig. At dagdag tibay para talaga hindi basta-bastang bibigay. Pagkatanggal nga ng tape mga roads, napakalinis ng resulta. Sobrang saktong-sakto. Nakakala mo lang parte ng carbon. Hindi siya makalat o madumi tingnan. Ang galing nila talaga dito mga roads. Hindi ko in-expect na ganito pala yung gagawin nila. At ganun ang gagawin nila sa ibang pyesa. Kaya sulit yung tayo natin dito sa Road Rigs. Iba magpa-setup dito. Yung tipong pag bumalik ka, marami ka pang makikitang kulang na anytime pwede kang mabudol. Once na sinabi ni sir kung ano pa yung mga kulang. Pero syempre hindi tayo nagpatalo. Sabi ko sa susunod na lang. Marami pa namang oras para bumalik dito sa Road Rigs. Unahin muna natin tong mga dapat unahin o yung mga nauna. At all set na mga roads. Ikabit na rin sa wakas yung mga pyesa na hinihintay natin na makita once matapos. Eto na si Itlog. Yung pickup natin na clean build lang. Pero kapag tinitigan ng malapitan, dumidiin kahit papaano. Ganun yung kinalabasan. Yung hindi siya agaw pansin pero pwede siyang lingunin dahil sa itsura niya na ginawa natin. Kaya kung gusto niyo magpa-setup ng sasakyan nyo gaya nito, SUV man yan o pickup, pwede mo dalhin dito sa Road Rigs. Marami kang option na pwedeng pagpilian. Pagdating naman sa mga pyesa ng carbon, mula noon hanggang ngayon, King Carbon pa rin yan. Tatak King Carbon yan. Malapit na rin matapos yung GR na sinesetup. Maganda rin kalalabasan neto. Hanggang sa nagpaalam na tayo sa bossing natin. Ang totoo niyan kasi mga roads, kaya tayo napadpad din sa Batangas, ay magkakaroon din tayo ng lakad. Sakto naman na pwedeng daanan tong Road Rigs, kaya sinadya na rin natin. Hindi pa nga tayo nakakalayo, bigla namang umulan. Naisip ko kagad yung dikit dun sa may fender. Baka bumigay. Pero pagdating natin sa dagat o sa may bandang coastal road, wala namang ulan. Iiwan muna natin tong si Itlog dito sa may parkingan. Ang hirap niyang titigan. Lalo sa itsura niya ngayon, napakaangas ng kinalabasan talaga. Hanggang sa dumating na yung bangka magsusundo sa atin. Yung pupuntahan kasi natin ay hindi pa pwedeng daanan ng kahit anong klaseng sasakyan. Tawid bangka talaga ang kailangan gawin. Hanggang sa makarating na tayo, mas kilala ang lugar na to na Binokbok. Isang dive area na sobrang daming resort. At sa mga hindi pa nakakaalam mga roads, isa sa mga hobby na ginagawa natin ay ang mag-free dive. Pag nandito ka kasi ginagawa natin to, sobra tayong nare-relax. Iba yung pakiramdam na sa tuwing sumisisid tayo, para tayong nakakapagpahinga yung utak natin. Kahit sobrang pagod yung katawan, sulit naman. Nag-umpisa tayo mag-free dive 2019. So halos mag-6 na taon na mula nung nag-umpisa tayo neto. Di buwan-buwan natin tong ginagawa. Lalo sa panahon ngayon, sobrang limitado na yung mga oras natin kapag nagkakaroon na lang ng tsansa. Dahil sa pagsisid mga roads, silang nakikita natin. Sobrang nakaka-amaze sa ilalim ng dagat. Sobrang nakaka-relax sa dami na nakikita natin. Kaya kung matagal mo na rin ginugustong mag-free dive, ituloy mo na roads. Nakakapagod at napakahirap sa umpisa. Pero once sa matuto ka, may enjoy mo na to at hahanap-hanapin na ng katawan, lalo na ng mata natin, yung ganitong experience. At may mga tropa tayong sumunod din na na-enjoy din yung biyahe na to. Hello mga roads, ride safe, keep safe, yun ang pinaka-importante. Malapit na tayo matapos sa sasakyan nating si Itlog. Basta hindi ako magkakape sa umaga nang nakatingin sa kanya. Dapat ibaling na natin sa mga motor natin dahil parang nag-hot
nagtatampo na rin sila. See you sa next video. At kung certified Hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kayo sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo to, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty!